Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, welcome back to my channel. Ngayon, pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang mga negative at hindi magandang na experience natin dito po sa Food Panda. So step by step natin, sasabihin natin sa inyo, baka po nga gusto nyo mag-apply at saka pag nakapasok na po kayo, hindi nyo kaya yung trabaho dito sa Food Panda mga kaibigan. So tingnan natin at i-share ko sa inyo ang mga negatibo at hindi magandang karanasan, hindi magandang system ng Foodpanda mga kaibigan para po sa mga rider. So sinasabi na nga na kung mayroong maganda, mayroong positive, mayroong talagang negative mga kaibigan. So ngayon sa video na ito, yung mga negatibo at hindi magandang experience natin sa Foodpanda, ito po yung pag-usapan natin ngayon. Okay mga kaibigan, no, dito na po tayo, mga disadvantage sa pagiging isang Foodpanda rider. So, dito sa Foodpanda mga kaibigan, unang-una, hindi po stable yung income natin dito. Hindi kagaya sa ibang company na kung mag-absent ka, meron kang salary. Dito sa Foodpanda mga kaibigan, no work, no pay po tayo. At hindi po stable kasi hindi po parehas ang kinikita mo araw-araw. Mayroong umuwi ka na walang-wala talaga. Mayroong umuwi ka na malaki yung kita at saka mayroong umuwi ka na galing ka nagpapashop sa motor at naubos pati yung pang-remit nyo mo sa Foodpanda mga kaibigan. No? So hindi stable yung income. So depende sa dami ng orders. So depende po yan. Kasi yung income natin dito sa Foodpanda, nakadepende po yan sa dami ng order. So may araw na mahina, lalo na pag off-peak. So yung off-peak mga kaibigan, hindi peak season o hindi malakas yung order, walang klase, walang opisina mga kaibigan, mga holiday. So minsan mahina po yung order sa mga araw na yan. At minsan din mga kaibigan sa mga oras na nagjo-duty ka, so na hindi mo mahagip yung mga peak hours. So yan po yung dahilan na maliit lang yung orders na mahagip mo. So kapag umulan, may kalaban ka sa area, konti ang booking. So kapag umulan, mga kaibigan, no, umulan, so problema din yan. Dahil pag umulan, so mangyari dyan, hindi ka masyado makakabiyahe kasi malakas yung ulan or may kalaban ka sa area, maraming mga riders din na nagjo-duty. So at saka mangyari dyan, konti lang yung booking. So yung resulta dyan mga kaibigan, may araw na halos wala kang kinikita. So yan po yung unang disadvantage ito sa pagiging isang foodpanda mga kaibigan, no? Para alam nyo kung anong trabaho na pinapasok nyo mga kaibigan. Ikaw lahat sa gastos. So sa foodpanda, sa'yo lahat yung gastos mga kaibigan, walang refund. So yung mga gasolina, maintenance, change oil, gulong at saka yung mga brake sa mga motor natin, sa kabuuang salita, iyan po ay maintenance. Sa atin lahat yan mga kaibigan. So mobile data, pagkain, minsan ubos yung kita dahil sa expenses. So minsan talaga na experience natin yan na negatibo pa tayo dahil po mag-negative po tayo sa ating income dahil po sa mga expenses natin. Pultang po tayo ng 400, ng 300 tapos yung kinikita natin maliit lang dahil isang shift lang po tayo, 3 oras lang po yung duty natin at minsan nga mga kaibigan ay hindi pa natin mahagip yung mga peak hours ng mga oras at na marami yung mga order. So pangatlo, pagod at risky. So pagod talaga dito sa Foodpanda mga kaibigan, buong araw ka na sa kalsada, init, ulan at saka traffic. So minsan mayroon pang makaaway dahil sa traffic mga kaibigan, no? Tapos delikado pa din yung trabahong ito at saka yung tinatawag nila na accident risk dahil araw-araw nasa kalsada ka. So maraming mga nagmumotor din na pwede kang makadisgrasya or pwede kang masagasaan mga kaibigan. So yan po yung trabaho dito sa Foodpanda. Pangatlo is pagod at risky. So pangapat mga kaibigan, walang benefits. So dito sa Foodpanda, baka mag-isip kayo na mayroong pong SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So wala yan mga kaibigan dito sa Foodpanda. So PhilHealth or may insurance din dito sa atin. Itong Iglo, tinatawag nila na Iglo, hindi ko alam kung hanggang ngayon active pa ba yun mga kaibigan. So dati kasi mayroong 200,000 accidental insurance mga kaibigan. So ngayon hindi natin alam kung mayroon pa ba. So walang SSS. So mangyari dito kung ikaw ay magpo-full time sa Foodpanda, so pwede kang maghulog na lang sa personal account mo ng SSS, yung PhilHealth at saka or meron kang insurance mga kaibigan. Walang paid leave. So sa mga kumpanya, mayroong mayroong leave na bayad. So dito sa Foodpanda wala yan mga kaibigan. So no work no pay po tayo dito. Walang 13-month pay. So yan po, walang 13-month pay. So yung duty, trabaho mo sa araw na yan,
yan lang yung makukuha mo talaga. Freelance setup po tayo, no work, no pay, mga kaibigan. So, yan, walang benefits sa Foodpanda. So, panglima, pressure sa performance. So, dati ito mga kaibigan na pressure sa performance. So, ngayon, wala na pong acceptance rate mga kaibigan. So, may delivery time expectation. So, acceptance rate, wala na po tayo ngayon. Tinanggal na yan ni Foodpanda. Pero mayroong delivery time expectation. So, nandyan pa rin yan mga kaibigan na kailangan ma-deliver mo yung pagkain sa tamang oras. Pwede ma-penalize or mawala ng incentive. So, pwede kang penalty, mawala ng incentive mga kaibigan. No? So, yan po yung pressure sa ating trabaho. Panglima, customer issue. So, ito po yung mga karamihan na ma-encounter natin mga kaibigan. Pero sa lahat ng na-encounter natin na customer issues ay na solusyonan natin to. So, minsan, wrong address mga kaibigan, no? So, minsan, wrong address yung customer. So, hindi sumasagot sa tawag, cancel yung order, reklamo kahit hindi kasalanan ng rider. So, maraming kasi mga reklamo kahit sa vendor yung yung problema, tayo yung nireklamo ng customer natin mga kaibigan. So, mangyari dito na talagang na lang tayo. So, hindi na lang tayo magagalit dahil kasama yan sa trabaho natin mga kaibigan. No? So, yung cancel order na yan po yung karamihan na ma-encounter natin. So, sa Foodpanda, yung mga cancel order, walang problema yan dahil isauli lang natin yan doon sa vendor at saka picturean natin sabay return to vendor drop-off mga kaibigan. No? So, yan, walang problema yung cancel order. Hindi po tayo magbabayad sa mga order na yung tawag nito, hindi po tayo mababayad sa mga pagkain na na-cancel mga kaibigan. So, 7 waiting time sa restaurant. So, yan po yung problema sa lahat ng mga rider, lalong-lalo na pag peak hours mga kaibigan, na sana ikaw ay nakakarami ng delivery. Pero dahil sa matagal at saka waiting matagal sa pag-assemble ng pagkain sa restaurant, matatagalan ka minsan mag-prepare dahil maraming customer din. Pag peak season, maraming customer, peak hours, maraming customer din yung vendor. So, inuuna talaga nila yung nando na, tsaka pa yung order natin. Pero sa Foodpanda mga kaibigan, just for example, Jollibee, Mang Inasal, at saka yung mga ibang mga restaurant, mga kaibigan, no? Dahil tayo po ay priority. So, pag pumasok po yung order doon, tayo po yung tatrabahuin mauna dahil meron po silang penalty galing kay Foodpanda mga kaibigan pag matagal nilang ma-assemble yung pagkain mga kaibigan. So yan, pangwalo, competition. Maraming riders sa isang area, hati-hati yung order. So yan po yung problema natin kahit sa akin mga kaibigan. Minsan nga mayroon talagang pagkakataon na ganyan, competition. So 3-5 rider kayo na nakatambay dyan. Tapos yung order pa isa-isa lang, pa dalawa-dalawa. So may mga rider talaga nga hindi papasukan dahil mayroon talagang priority si Foodpanda, lalo na yung mga riders na maganda yung performance, hindi nagka-cancel, madali lang makapag-drop off, hindi ang tawag nito, undispatched ang order. Yan po yung mga dahilan mga kaibigan na hindi ka mapasukan dahil dyan. Dahil dyan mga kaibigan. No? So, dito pa, last is summary. Foodpanda rider is okay as headline, pero mahirap sa full time kung walang diskarte at tiyaga. So, sa sideline, okay lang to mga kaibigan kung meron kang ibang trabaho at saka magjo-duty ka lang sa mga oras na peak hours mga kaibigan, kagaya ng 10 to 2, 10 a.m. to 2 p.m. Magandang oras na pagjo-duty yan mga kaibigan. Ito sa amin sigurado na makaka 500 pataas sa mga oras na yan kung ikaw ay magjo-duty. Pero kung gusto mo rin full-time sa Foodpanda, walang problema mga kaibigan dahil mas kumita ka, lalo na pag 24 hours yung area nyo, yung lugar nyo, malaking syudad. So yan, may 24 hours dyan. So pwede kang magbiyahe hanggat kaya mo mga kaibigan. So yan po, maraming salamat sa panonood sa video na ito. Don't forget to subscribe mga kaibigan kung ang video na ito nakakatulong sa inyo. This is Kuya Dudes at shalom po sa inyo.